Yung sinasabi pong ibinalik na 60 billion na kinuha noong 2024, binalik sa 2026. Paano naman po yung 2025 na zero? Sana po'y napalitan rin po yun. Kung refund talaga yan, dapat ibalik talaga ng buo. Mr. President, during the budget deliberations last year, I reiterated my call to provide PhilHealth with proper earmarking mandated by existing laws. If the earmarkings in our sin tax laws, Republic Act 11346 and Republic Act 11467 were strictly honored and implemented, mas marami pang programa ang maimplementa po ng PhilHealth. I have argued that from day one, PhilHealth Fund should be used for PhilHealth. Ang pondo po ng health ay para sa health. Kaya lang po, parang ang nangyari nung nakaraang taon, no? Hindi nga natin akalain na umabot sa puntong ganito. Parang nirarumble yung pera ng PhilHealth. Kinuha. Kasi sabi nga nila, excess funds na hindi naman matatawag na excess dahil hindi naman talaga sobra ang pera ng PhilHealth. Kasi habang nagbabayad yung mga kababayan natin sa kanilang hospital billings, ang liit pa rin po ng counterpart. Ako na-admit po ako magkano lang ang binawas. Meron po isang provincial health officer ng probinsya ng Camarines Norte. 6 million yung billing niya, 4 million yung billing niya, nabawas 27,000. Na-admit siya muli, 6 million, 29,000, a total of 57,000 out of 10 million. Ibig sabihin, less than 1% lang po yun ang sinagot ng PhilHealth. So, medyo tinaasan nila ngayon ng case rates, nag-adjust sila, tinaasan nga raw po ng 100%, pero magkano pa rin po, 50%, magkano ba yung 50% ng 57,000, 28,500, a total of 85,500. That is less than 1% pa rin po. So, ibig po sabihin nito, wala talagang sobrang pondo ng PhilHealth. Kaya nga po noong 2024, during budget deliberation for 2025, hindi po ako pumirma sa budget sa BICAM report dahil nagtaka po tayo na naging zero po yung budget ng PhilHealth sa 2025. Dapat po may naka-earmark nito na naayon po sa batas. So talagang napakasakit po habang nakikita natin na yung mga kababayan natin ay takot magpa-hospital dahil sa babayarin sa hospital. Ang liit pa rin po ng counterpart ng PhilHealth. Meron nga isang buntis dyan sa Cavite o sa Cebu. Mag-ina, ayaw magpa-admit, namatay po yung mag-ina dahil takot sa babayarin sa hospital. Pero pag may assurance po ang PhilHealth na sasagutin nila, hindi po matatakot magpa-admit po yun. And for 2026, we thank our chairperson of the Committee on Finance, Senator Win Gatchalian, for including the deficit of 16 billion that is supposed to be allotted for PhilHealth. Ngunit halos 113 billion pa dapat ang makukuha ng PhilHealth kung maimplementa ng tama ang sin tax laws na ipinasa po dito sa Kongreso. Sana po ipagtulungan po ito ng Kongreso na maibigay ito sa mga susunod na taon. Kung nagkaroon tayo ng 113 billion for 2026, yung 2025, zero. Wala talaga ni piso na inalat sa PhilHealth. Tapos, yung sinasabi pong ibinalik na 60 billion na kinuha noong 2024, binalik sa 2026. Paano naman po yung 2025 na zero? Sana po'y napalitan rin po yun. Kung refund talaga yan, dapat ibalik talaga ng buo. Mr. President, maaring hindi po ito napapansin lang po ng mga kababayan natin. Ng 2024, nagkaroon po tayo ng 14 hearings sa Committee on Health during the time na ako po ay chairperson nito. At including the health emergency allowances. At finally, nabayaran na po yung
HIA ng mga health workers na 27 billion ng 2024 at last year 6.7 billion ang nabayaran po sa mga health emergency allowances na due naman po sa mga health workers dahil pinaghirapan nila ito at pinagpawisan. Pinagtrabahuan po nila ito nung panahon ng pandemya. At sa pagdinig natin, along the way, napag-usapan natin itong PhilHealth dahil yun po yung panahon na kinuha yung tinatawag na excess funds na 60 billion. Salamat rin po sa Supreme Court na nakapag-decide sila na talagang nung panahong yon, ang sinasabi po ng Executive Department, sabi ko nga, maybe legally lusot kayo but morally unacceptable po na kunin yung 60 billion na pondo po ng health. That was 2024. So finally po this year nakapag-decide na po ang Supreme Court na last year rather na ibalik yung 60 billion. Ang problema rito yung 2025 pa rin po dahil zero nga po yung budget ng PhilHealth noong 2025. At isa po yan sa dahilan na hindi po ako pumirma ng BICAM report dahil nung nakita natin na zero nga po. Kinuha na yung 60 billion, zero pa nung kinuha na yung 60 billion ng 2024, zero pa nung 2025. Double whammy po ang tawag doon. Sa ating pagdinig sa Committee on Health, nangako po ang PhilHealth noong December of 2024 na taasan nila yung mga case rates. Dinoble nila, marami silang mga provision na dinagdag na po, yung mga libreng check-up sa ngipin, sa mata, dinagdag nila. Kung ginawa nila yung early part pa po ng 2024, sana wala pong tinatawag na excess funds ang PhilHealth. Wala naman talagang excess funds ang PhilHealth. Dahil kulang pa po itong pondo ng PhilHealth sa pagpapagamot po ng bawat Pilipino. We are still very, very far yet from the full implementation of the Universal Healthcare Law. Napakalayo pa po natin sa ngayon. At balikan ko lang po, naka-14 hearings tayo noong 2024, kasama na po sa 2025. Kasama rin po tayo sa nagpahayag ng matinding pagtutol sa pagkuha ng pondo mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury. Sabi ko nga noon, the transfer is morally unacceptable. Ngayon, legally wrong ayon po sa Korte Suprema. Nagkaroon ng double whammy, doble parusa sa pasyenteng Pilipino, ang zero budget ng PhilHealth sa 2025 at ang 60 bilyong excess funds nito na inilipat sa National Treasury ay ilang pasyente na po sana ang natulungan at ilang buhay na po ang nasalbar. At sa ating monthly hearings noon sa committee, we kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages. Nagbunga naman po ang ating pangungulit as they were able to act on some reforms. Nagpapasalamat rin po tayo sa mga bagong benefit packages para sa dental services, optometric services, sa mata. Yung 24-hour policy nila na kailangan mo magpa-admit bago ka i-cover ng PhilHealth, tinanggal na nila, nag-introduce sila ng emergency outpatient benefit packages. At ito pong 90-day limit nila noon ay 90 days lang ang i-cover ng PhilHealth. Ngayon, tinanggal na po nila ito. Salamat po sa PhilHealth Board na napansin nyo po ito. Gaya ng sinabi ko kanina, sana po huwag nyo nang antayin na umabot pa ng December of 2024. Sana wala kayong excess funds na kinuha ng National Treasury. We also successfully advocated for the repeal of outdated, illogical, and anti-poor regulations like the single period of confinement policy, 24-hour confinement policy, and the 45-day benefit limit. Poor Filipino patients can greatly benefit from these reforms. Dapat lang alam po ito ng Pilipino at mag-intensify po ang kanilang information campaign. Dahil marami pa rin po sa mga Pilipino ang hindi alam na miyembro sila ng PhilHealth. Less than 30% pa lang po ang rehistro sa kanilang konsulta o yakap program na dapat po'y alam po ito ng Pilipino. Tandaan natin, lahat po ng Pilipino ay membro po ng PhilHealth.
Subalit less than 30% pa rin po. Kailangan po paigtingin nila ang information campaign ng PhilHealth. At I also filed Senate Bill 170 to mandate PhilHealth to issue a PhilHealth ID. Kahit anong ID po, yung ID system natin, baka pwedeng i-tie up nyo po para alam po ng mga kababayan natin at meron silang maipakita na ID na hindi sila takot magpa-hospital. Meron silang panghahawakan. Simpleng ID card or tie-up sa ating national ID, basta malaman ng Pilipino na covered po sila ng PhilHealth. Mr. President, we are still very far from the full implementation of the Universal Healthcare Law. To be able to achieve the goals of the UHC, bigyan sana natin ng maayos at sapat na budget ang PhilHealth at hikayatin ang PhilHealth na i-maximize po ang paggamit ng kanilang pondo para sa kanilang mga health-related programs and services. Maraming salamat po, Mr. President. Sana po patuloy nating bantayan ang budget ng PhilHealth dahil naayon naman po ito sa batas. Ang isang inaantay ko lang, sana ay maibalik yung nawalang pondo, not only the so-called excess funds na ipinabalik po ng Supreme Court, but yung 2025 na budget po ng PhilHealth na zero po for 2025, na ilang pasyente po ang maaring matulungan, ilang mga kababayan natin ang hindi matatakot magpa-hospital dahil malaki na po ang ibibigay na counterpart ng PhilHealth. Napakaliit pa rin po ng counterpart ng PhilHealth sa hospital billing. Kayo po ang saksi dyan. Tingnan nyo po ng mabuti ang inyong mga hospital billing. Kung wag naman sana, no? Kung ma-admit kayo, makikita nyo, napakaliit pa rin po. So wala talagang excess funds ang PhilHealth. Hindi po sobra ang pondo ng PhilHealth. Kulang na kulang pa po ito. Maraming salamat po, Mr. President.